Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa atin lahat. At sana karmahin na lahat ng mga walang hiya, lahat ng mga magnanakaw, at matigil na sana lahat ng kawalang hiyaan sa loob ng ating gobyerno. Lalong-lalo na para malutas na ang malawakang paggugutom, paghihirap, lalo na ng mga bata na siyang kinabukasan ng bansang ito, at kung tutuusin ay ang mga tunay na biktima ng lahat ng itong kasamaan na nangyayari. Hindi nila ito hinangad, hindi nila ito inasahan, at sa halip na tayong may edad ay pinagtatanggol sila at inaalagaan sila, ay pinagnanakawan pa natin ang kinabukasan. Kaya kasuklam-suklam talagang nangyayari po dito sa bansa natin ngayon. Pansamantalang kong ira-wrap up itong serye ng Smartmatic dahil sa nakaraang mga episodyo, number 1 or part 1 hanggang part 4, ay sinuri ko at pinaliwanag ko sa inyo ang pagbubudol sa atin lahat ng gobyerno natin mula pa nung pinasok ito ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, kasama ni Benjamin Abalos na chairman ng COMELEC noon. At si Hello Garci na siyang naging malaking eskandalo nung panahon na yon. Si Garciliano ng COMELEC din. Ito mga tao na nagdala ng Smartmatic sa Pilipinas, na mayagpag ito ng 14 years hanggang ngayon. At mabuti naman at hinahangaan ko na salamat kay Attorney Glenn Chong, na isa sa 2 abogadong hinahangaan ko rito sa Pilipinas, ay nagawang matanggal na sa wakas itong Smartmatic. Pero pinaliwanag ko po sa inyo kung ano ang sanhi ng naging pagbubudol sa bansa ng napakatagal na panahon, dahil lamang sa isang simpleng bagay na walang tumutol, at ito ay na ang Smartmatic ay isang programmable na sistema, na computerized system. Anumang computerized system na programmable, walang ibang ibig sabihin kundi nakakalikot. Nakakalikot. At kung bakit pinayagan ng bansa itong mga abogado sa COMELEC na magtatag ng isang nakakalikot na eleksyon, ay ang dapat itanong sa kanila. At kasuhan sila at ikulong dahil isang aktong kriminal ang gumamit ng isang programmable na sistema ng eleksyon. Uulitin ko, ang ibig sabihin ng programmable is nakakalikot. So paano nila madepensahan
itong ginawa nilang pambubudol, itong pandarambong na ginawa nila na pagbayarin ang Pilipinas ng bilyon-bilyon para sa isang sistemang eleksyon na nakakalikot nila. Okay, mga kaibigan. So, ipapaalala ko sa inyo ulit na mula 1986, excuse me, ay nagpakita na ako at nagpresenta na ako ng sistemang eleksyon na ang pangalan ay System Abacus, na gawa sa Pilipinas, gawa nating mga Pilipino, pero kung walang pera ang anumang gagawin sa Pilipinas at hindi nila matago ang pera sa ibang bansa, kagaya ng Smartmatic, hindi ito pinansin ng COMELEC. Pero nandyan lahat ang katibayan. Makikita nyo dyan ang sulat ng ama ni Laila de Lima nung panahon na yon, nung 1986, na siyang nag-arrange at siya ang nag-ayos na ma-present ang System Abacus ko sa COMELEC. Makikita rin ninyo dyan na lumabas ito mahigit sa 40 times sa iba-ibang dyaryo, sa iba-ibang estasyon ng radyo, ng TV, at linabas ito sa mga dyaryo nung panahon na yon. Makikita nyo rin dyan na pati ang no read, no write ay nakakaboto dahil nandyan ang pangalan ng kandidato, nandyan ang numero ng kandidato, nandyan din ang letrato ng kandidato. At yung makinang yan at yung aparatong yan, fully digital, 1986 pa lang, fully digital na yan, may microprocessor sa loob na tinatago lahat ng mga binoto ng tao na gumagamit niyan. At pag napindot mo yung enter button niyan, napili mo na lahat ng gusto mo, ang kasunod na botante naman ang gagamit niyan. So may card yan noon, may memory card, at yung memory card lang ang ipapadala sa Maynila nung panahon na yon, dahil wala pang internet masyado at hindi pa konektado lahat. Kaya mismong memory card niya ang pinapadala sa Maynila, at ang bilangan ay lahat nandito sa Maynila, sa sentro ng Maynila. At doon lang kailangan bantayan. Isang lugar lang ang babantayan. Kaya secure na secure. At yan ang talagang masasabing tunay na hindi makakalikot, dahil galing sa presinto, ang memory card na yan ay nagtatapos sa Maynila, sinusubo dito sa central server, at pagbilang ng presintong yan, tapos ang usapan. Wala nang ibang dinadaanan. Hindi kagaya ng Smartmatic na kung saan-saan pang mga server dadaan, kung sino-sino pang kakalikot, etc. Na como pumapayag tayong mga mamamayan ng bansang ito na maski mga abogado ay magpanggap na eksperto sa mga usapin na 100% digital at pang-computer, kaya tayo kinakarma ng ganitong buhay. Dahil napakadali tayong budulin. Biro nyo, anong tinuturo sa law school para magkaroon ng qualifications itong mga nasa COMELEC na mga abogado, na mga siwa ng isang 100% digital na eleksyon? Ganito na ba tayo kagago bilang mga tao, bilang mamamayan ng bansang ito? Ganito na lang kadali tayo budulin?
at nakangiti lang tayo lahat dito at bobotohin at gagamitin pa natin ang sistemang bulok na ganyan? At wala tayong angal, wala tayong sinasabi para tayo dito mga tupa na gagawin na lang ang gusto nila? Pagkatapos, pag nabuko, tatakas na lang ng Pilipinas, dadalhin yung milyon-milyon nilang komisyon or nandoon na naghihintay sa Amerika, kagaya ni Andres Bautista na chairman ng COMELEC, na siyang depensa ng Smartmatic hanggang sa nagkabukuan na talaga namang anomalya. Yan ang Andres Bautista na siya rin nagprepara ng programa na gagamitin nung eleksyon ng 2016. Na sa kabutihang palad, maski anong programming ang ginawa nila doon, kumusobra ng dami yung boto ni Duterte, hindi rin nakayanan ng programa nila. Kaya wala nang ibang paraan si Andres Bautista kundi tumakas na lang ng Pilipinas nung nagkabukuhan na. So ganun lang kasimple dito ang bumudol ng bansang ito at mandarambong. So sinusundan na naman yan ng pandarambong ulit. At mabuti na nga na nagawa ni Attorney Glenn Chong na sa kahuli-hulihan ay matanggal na ito. Itong pesting at bulok at pinakabulok na Smartmatic. Pero palagay ko, kung nasa batas, yung paraan na yan ng sinadyang isulat at ilagay sa batas, palagay ko itong Miro na siyang papalit ko sa Smartmatic ay parehas din lang. Kung programmable ito mga kaibigan, walang kaibahan sa Smartmatic. Bubudulin tayo ulit sa anumang igagamit dyan na eleksyon. Nakakatindig balahibo talaga itong mga ginagawa nitong mga abogado at nagsasabwatan sila lahat at unti-unti ko po, kaya ko ito winawakasan itong mga pagpapaliwanag sa inyo ng Smartmatic dahil unti-unti itatali ko na ito sa pagsasabwatan ng Smartmatic, ng COMELEC at ng Ombudsman. Dahil ang Ombudsman ayon sa saligang batas ay siyang dapat alagaan ang kabanyaman ng Pilipinas kontra dito sa mga magnanakaw at mambubudol at mga mandarambong sa gobyerno. May narinig ba tayo sa Ombudsman tungkol dito sa Smartmatic na isa sa pinakamalaking pandarambong? May narinig ba tayo? Maski isang salita galing sa kanya? May naimbestigahan siya? Tinanong niya sa COMELEC kung bakit tayo merong isang programmable at nakakalikot na eleksyon system na lahat ng programmer dyan ng Smartmatic ay kayang kalikutin ito at palabasin kung anong gusto nilang palabasin sa dulo. May tinanong ang abogadong honorable na ombudsman tungkol dito? Hindi. At yan na ang katibayan ng pagsasabwatan. At kumukargado lahat ng ahensya ng gobyerno ng mga abogado at magkabrad at magkabaro sila lahat, ganun na kadumi ang gobyerno natin. At ganun na ang pinsala
na kaya nilang gawin lahat. Samantalang sila, masasarap ang buhay nila, nakanakaw na ng maraming pera, pwede nang mag-migrate sa Amerika o kung saan-saan man, pwede nang ipadala yung mga anak nila sa anumang bansa para mag-aral doon na gusto nila. So ganun tayo. At ang mga mamamayan ng Pilipinas, nakanganga tayo lahat. Kaya ako pinasukan itong pagsusuri ng nakaraan dahil ang maganda sa nakaraan, mga kaibigan, ay hindi ang nakaraan ay hindi na pwedeng palitan. Nangyari na po at ang dapat lang natin gawin ay suriin ito ng mabuti, alamin kung ano ang mga leksyon at siguraduhin na hindi na ito maulit. Kaya lang, kung hindi nga natin sinusuri ng mabuti at malalim ang nakaraan, eto, paulit-ulit tayo. Bawat administrasyon, pareho ang mga issue na lumulutang, pareho ang baho na lumalabas, at wala tayong nagagawa at wala rin tayong sinasabi para kontrahin ito. Mabuti na lang nagkaroon ng pahinga ng 6 na taon nung pumasok si Duterte at sinunod at tinupad ang sinumpaang tungkulin niya bilang presidente. Binasa ko kasi ang report card na siyang sinumpaang tungkulin ng isang presidente. Iniisa-isa ko yon at nakita ko na ginampanan nga ni Duterte. At ano pang ang ginagawa natin? Sa halip na hangaan ng ganyang pagpapatakbo at pagpalakad ng gobyerno, isusubo natin yung mama sa ICC. Ganon tayo kasiraulo bilang bansa. Kaya magtataka tayo kung bakit ganito ang katayuan ng Pilipinas at kung bakit tayo nahihirapan sa buhay na ito rito. Ni mag-isip ng malalim kung anong tama at mali, hindi nga natin kayang gawin. At nagpapabudol tayo dito sa mga abogado na nasa gobyerno na hindi man lang maintindihan, binibida nila na magaling sila sa Ingles, ang isang salitang Ingles na programmable, hindi nga nila alam. Hindi nga nila maintindihan kung anong ibig sabihin. So, paano sila naging magaling? Tapos honorable pang dapat itawag sa kanila. Masaya talaga itong sitwasyon natin dito. Komedya ito eh. Pang kindergarten ito na pagpapatakbo ng isang bansa. Hindi ito mature na management. Management ng kindergarten itong nangyayari dito sa atin. At tayo lahat, mga estudyante sa kindergarten ang lumalabas. So dito, pinapaalala ko sa inyo, mga kaibigan, at pinaliwanag ko na ito sa nakaraang mga paulit-ulit, sa nakaraang mga podcast dahil napaka-importante ng konseptong ito. Mga kaibigan, simple lang. Napaka-simple nito lahat. Ginugulo lang at kinokomplika ng mga abogado para humaba, gumulo ang usapan, pero ganito ho kasimple. Daan-daang libong mga fabrika sa buong daigdig, araw-araw ay nagbibilang ng milyon na mga produkto nila. Kagaya ng mga bote ng soft drink, bote ng beer, ilang daang milyon araw-araw kaya ang ginagawa ng daang libong mga fabrika sa buong mundo. Ang konsepto ng pagbilang ng mga bote na yan sa lahat ng fabrika sa daigdig ay iisa. At yan din ang kaparehong konsepto na ginagamit sa Smartmatic sa pagbibilang ng mga boto. Ang tanong, bakit sa mga fabrika sa buong daigdig
na daang milyon araw-araw ang binibilang ng mga ito, hindi nagkakamali maski kailan. Maski kailan, hindi nagkakamali. Bakit tayo dito may eleksyon at magbibilang ng 35 or 40 milyon na mga boto lamang sa okasyon ng eleksyon, isang beses bawat 3 taon. At marami pang dahilan at marami pang tsetche-boretche at mga kasinungalingan at kawalanghiyaan at kamangmangan ang lalabas sa bibig ng mga nasa COMELEC na mga abogado na maski kitang-kita na natin na talagang nakakalikot at kinalikot ang mga results ng eleksyon, ay nagagawa pang mabola tayo ulit. At uulitin na naman ang pangbubudol sa sunod na eleksyon. Wala pa rin tayong palag. Hindi pa rin tayo pumapalag. Nakangiti lang tayo dito lahat na parang mga tanga. Ito po ang masakit. Mabuti kung komplikado itong sistema. Hindi po. Ang sistemang ginagawa ng Smartmatic ay siyang ginagawa sa daang libong mga fabrika sa buong daigdig, araw-araw na nagbibilang ng daang milyong mga produkto. Ilang beses ko po kailangan ulitin ito. Parehas ang konsepto. Parehas po ang konsepto. Lamang ang pinayagan ng COMELEC na mangyari sa Pilipinas ay maging programmable ito. Na hindi nga programmable yung mga nagbibilang ng mga bote etc. sa mga pabrika sa buong daigdig. Sadyang ginawang hindi programmable. Dahil pag programmable yan, parehas din sa nangyayari sa Pilipinas, araw-araw magkakaproblema sila sa pagbibilang ng milyon-milyon nilang mga produkto. Pero bakit walang problemang ganyan? Dahil nga hindi makakalikot ang mga makinang yan sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, sadyang ginawa na pwedeng kalikutin. Sana hindi na mahirap maintindihan lahat ito, mga kaibigan. Dahil nandito ang susi sa solusyon. Hanggat hindi natin naintindihan na isang pandarambong ang ginawa ng COMELEC sa pagbibili ng isang sistemang eleksyon na nakakalikot dahil programmable, hindi matatapos ho itong usapin na ito. At paulit-ulit na lang, taon-taon, na para tayo dito mga siraulo, hindi natin malutas yung mga malalaking problema ng kahirapan, ng kagutuman, dahil bawat may eleksyon, 3 taon tayo dito nagbabangayan tungkol sa maling bilang. Kaya tayo hindi nakakatapos ng maski anong problema sa Pilipinas dahil sinasadyang guluhin ang usapan. Kaya ako, pinapaliwanag ko po sa inyo na walang ibang problema itong Smartmatic kundi na programmable siya. Kaya dapat lahat ng nagdesisyon na bumili ng isang programmable system para gawin nating eleksyon ng Pilipinas ay dapat matagal ng kinulong. Kinulong. Dahil maling-mali at bulok na bulok ang desisyon na yan. At bulok na bulok ang binili nila. Pero kung sinampal sila ng Smartmatic na maraming pera, maraming dolyar na komisyon, ninagbulag-bulagan sila lahat. Pati yung ombudsman na trabaho nga niya ang kalkalin lahat itong pagnanakaw, kasuhan, patawan ng karapatang parusa o ikulong, nitanungin man lang itong tanong kung bakit programmable itong binili nila na siyang katibayan ng katiwalian at pandarambong ng COMELEC ay hindi man lang tinanong
kung ano-anong pinag-uusapan at lagi yung mga kontrata yung bubusisiin nila. Wala ho sa papel ang problema. Wala ho sa kontrata ang problema ng Smartmatic. Nasa programmable ang binili nila. Ganun lang kasimple. Dahil may kickback. May kita sila doon sa desisyon na yon. Kaya maski palpak ang sistema, hindi nababagay sa gamit ng sistemang yan, ginawa nila at binili nila dahil nga sinampalan ng pera at ang katibayan yan ay ang pagtakbo ni Andres Bautista. Na sa mga susunod na eleksyon, si Bautista siguro ang naging consultant pati ng Smartmatic doon sa Amerika kasi doon na siya nagtatago ngayon eh. Siguro kumikita pa hanggang ngayon galing sa Smartmatic dahil siya na ngayon ang consultant sa Amerika para kung paano budulin ng husto dito ang Pilipinas. Dahil isa rin yung abogadong marumi at walang etika at walang malasakit sa bayan. Pero honorable pa ang tawag sa kanya, I'm sure. Dahil lahat ng abogado kailangan tawagin na honorable, maski magnanakaw. Yan ang masakit sa bansang ito. Magpakatotoo na lang sana tayo lahat, mga kaibigan. Para lumabas ng katotohanan at maging tunay na malaya na tayo bilang bansa. At gumanda na sana ang buhay natin dito. Walang katapusan na itong kawalanghiyaan. Pero mga ipokrito pa rin tayo lahat. Yan ang problema rito. Kaya tingnan nyo ito. Ayan ang Republic Act 9369, Section 1, na siyang mandato ng COMELEC. Napakaganda ng lahat ng sinasabi riyan. Pero tingnan nyo, na kesyo kailangan process shall be transparent, credible, and the result shall be fast. Lahat-lahat ng magandang katangian. Tapos bibili sila ng programmable na nakakalikot ang results. Okay kaya yon? Mga abogado lang ang makagawa nito. Alam nyo kung bakit? Dahil ang abogasiya lang ang profesyon na walang resibo. Tama o mali ang gagawin mo, nakakasingil ka. Talo panalo ang kliyente mo, sisingilin mo pa rin. Ganun ang etika nila. Ang isang inhinyero, pag gumawa at nag-design ng tulay at nalaglag ang tulay na yan, may namatay na tao, may napinsala, pupunitin yung lisensya niya, tapos ang hanap buhay niya, hindi na siya makahanap buhay, etc. Kaya pilit na ang mga engineer, mga doktor, mga arkitekto, mga nurse, lahat itong mga taong ito na mataas ang antas ng etika, ng profesyon nila, siniseryoso ho ang trabaho at ang desisyon at ang ginagawa. Etong mga abogado, wala itong magawang mali. Protektado ng batas. At nagsasabwatan sila lahat dyan sa loob ng gobyerno. At kaya ganito nakabulok ang patakbo ng gobyerno. Nagtatakipan sila lahat. Ang kawawa dito, ang taong bayan. Bakit? Walang pananagutan. Kagaya nito, lumalabas na pandarambong itong ginawa sa Smartmatic. Maghuhugas kamay lang ang mga abogado. Gigisahin tayo sa sarili nating mantika. Sasabihin nga, teka muna, nasa saligang batas yan na dapat abogado ang italaga sa COMELEC. Kaya ako tinanggap yan. Pero ang totoo dyan, kung may etika ka, may hiya kang tao, kagaya ng doktor, kung wala kang kwalifikasyon at yung diploma mo ay hindi para dyan sa pangangasiwaan mong trabaho, tanggihan mo. Yan ang gagawin ng disenteng tao. Yan ang gagawin ng taong may hiya. Pero hindi. Kayo dyan sa gobyerno, lalo na sa COMELEC,
Wala kayong kakayahan na magpatakbo ng digital system of elections. Alam nyo yan. Bakit nyo tinanggap ang assignment? Bakit? Hindi ba kayo nahihiya? Wala kayong diploma niyan. Parang magprepresenta kayo sa airport, lilipad ng aeroplano na abogado kayo at hindi yan tinuro sa law school. Pero kung may kaibigan kang piloto at naturuan ka ng konti, pupunta ka doon, magprepresenta at lilipad ng aeroplano. Anong mangyayari sa aeroplanong yan? Crash yan sigurado, papatayin mo yung 360 people na nakasakay. Dahil sa kabalbalan mo. Kayo ba mga abogado, hindi kayo marunong magpigil sa sarili? Ganyan ba kayo kawalang hiya na maski wala kayong alam dyan sa assignment na binibigay sa inyo, tatanggapin nyo? Kaya milyon-milyon ng mga bata sa Pilipinas ang gutom. At ang pangalan ng bawat isang mga batang gutom na yan ay naghihintay sa inyo sa impyerno, maniwala kayo. Dahil binaboy niyo ang eleksyon ng bansang ito dyan sa COMELEC. Diretsuhang usapan ito. Dahil sukang-suka na ako dito makakita ng mga bata dyan sa kalye nagbebenta ng sampagitan ng kung ano-ano. Kagagawan ninyo lahat ito sa COMELEC. 2 buwan lang sa loob ng 36 na 2 buwan sa loob ng 3 taon lang kayo nagtatrabaho, 15 million average, 15 billion ang budget ninyo, mga walang hiya. Sa sunod na slide, ipapakita ko, ito no, nandito sa slide na ito. Oh, ang 2 salita sa maraming hadhikain ng RA 9369 Section 1, sa maraming magagandang salita at hadikain na gusto ng batas na yan, 2 lang ang ginampanan ninyo, COMELEC. Ang fast. At bakit hindi fast? Wala pang ang eleksyon, alam na ninyo yung kalabasan dahil programmable nga. Basta nasulat ng program ayon sa gusto ninyo, ayon sa mga nagsuhol ng mga posisyon at mga politiko na nagsuhol at binili yung posisyon, pag nagawa yung programa, tapos na ang result. Kaya fast. Hindi porke magaling yung sistema. Programmable nga kasi. Kaya pwede nang sabihin kung anong magiging kalabasan. Yan ang ibig sabihin ng programmable. Nakakalikot. Nakakalikot hanggang sa gusto mo ang lumabas. At yung funds. Nandyan lagi. Taon-taon ina-approve ng Kongreso yung 15 billion ninyo na wala naman kayong ginagawa. Kaya sa ibang bansang matino, walang COMELEC na kagaya dito sa Pilipinas na tumatakbo maski walang eleksyon. Sa ibang bansa, 2 or 3 months bago magka-eleksyon, kinokompone yung COMELEC nila, aayusin lahat, tapos ng 1 buwan pagkatapos ng eleksyon, binubuwag ulit. Wala silang permanenteng bureaukrasya. At kaya ko sinasabi dito sa slide na ito, 2 buwan sa 36 na buwan lamang nagtatrabaho ang COMELEC. Pero binabayaran ng taong bayan ng 15 billion taon-taon. Ganon tayo katorpe na bansa. Kaya ang Diyos, maski magdasal tayo lahat dito, sawang-sawa na ang Diyos sa atin. Dahil wala tayong ginagawa. Pinapayagan natin na budulin tayo ng ganito, wala rin. Okay, ang sunod dyan sa slide na yan, 15 billion pesos. Dinivide ko ng 36,500 pesos na siyang budget na 100 pesos isang araw para sa isang bata pakainin. So sa loob ng 1 taon, ang isang batang yan, napapakainin mo ng 100 pesos na pagkain every day,
100 pesos, na kung tutusin, mababa, pero sige, 100 na lang natin para madali yung arithmetic dahil mahirapan pa tayo. At hindi rin maintindihan ng mga abogado sa COMELEC dahil mahihina sa arithmetic lahat yan. Walang alam sa arithmetic. Hindi rin yan tinuturo sa law school. So 36,500 ang halaga ng pakain sa isang bata ng isang taon. So pag kinuha mo yung 15 billion budget ng COMELEC divided by 36,500 pesos, 410,959 kabata ang pwedeng pakainin ng budget na yan na winawaldas natin sa COMELEC taon-taon. 410,000. Sabihin mo ng 411,000. Halos kalahating milyon mga bata mapapakain ng budget ng COMELEC sa isang taon. Halos kalahating milyon. Kaya kayo dyan sa COMELEC na napakakapal na mukha ninyo, wala kayong alam tungkol sa eleksyon, pumayag kayo na bumili ang Pilipinas ng isang programmable at nakakalikot na election system. Ang pangalan ng lahat ng mga gutom na bata na ito, tinitiyak ko sa inyo, nasa libro na ni Satanas sa impyerno at hinihintay na kayo. Hinihintay na kayo. Dahil sa budget lamang ninyo na hindi talaga kailangan kung tutuusin at matino yung pinili nating election system at kukumpunihin lang kayo kung may eleksyon at wala, mga 3-4 na buwan, bawat 3 taon, sapat na. Hindi ginusto ninyo na may mamakam kayong 15 billion taon-taon. Yan ang katumbas. 411,000 sana mga batang pwede niyong pakainin. Dapat mag-resign kayo lahat sa hiya. Pero wala, masyadong makapal ang mukha nyo para gawin yan. Magkakapit-tuko kayo dyan at para tanggalin kayo, dadaan pa sa impeachment, gagastos pa ng malaki ang bansang ito, matanggal lang kayo sa mga posisyon na wala naman kayong alam sa ginagawa ninyo. Mahiya kayo sana. Isa kayong katerba ng mga walang hiya. Gaya ng sinasabi ni Mayor Baste Duterte na kung bakit magandang patakbo sa Davao ay may hiya ang mga politiko doon. Gawa na ng example mismo ng mga Duterte sa pagpapatakbo ng Davao. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit maganda ang pagpapatakbo sa Davao. May hiya ang mga opisyal sa Davao. Ang message ni Mayor Baste Duterte na isa ring hinahangaan ko. At kung bakit ganyang kaganda mag-isip yung mamang yan ay dahil hindi nga abogado siguro. At walang pinag-uusapan dyan na brad at kabaro at panyero dito, panyero doon, na ang hinihindot lang ninyo ay ang bansa. Sa mga panyero ninyong yan. Nagkakasabwat kayo lahat sa gobyerno. Kasabwatan ng pinag-uusapan dito, pandarambong, takipan, kawalanghiyaan, yan. Kaya dyan, sa dulo ng slide na yan, Bulagan, Imbingihan, 14 na taon ng ombudsman, maliwanag na pagsasabwatan nito sa COMELEC. At yan na ho, ang susunod dito sa mga ginagawa ko, itatali ko ito sa pagbubulag-bulagan, pagbibingi-bingihan ng ombudsman. At kung bakit yung ombudsman na yan mismo ay dapat din ikulong, kung akong matatanong. Itong huling slide na ito, dyan yung nakikita na ito, si Llamas. Kasama yan sa mga dilawan na nagsuporta at nangangatwiran dito sa kagandahan ng Smartmatic. At ngayon, siya at si Rio
walang nakikita kundi si Marcos na nandaya kuno. Walang problema. At yan, nandyan si Attorney Glenn Chong na sumiwalat nga na nagkaroon ng meeting ang Lisa Araneta sa Smartmatic sa Amerika para kalikutin ang eleksyon. Para panaluhin ng ganyang kalaki si Marcos. Wala akong problema. Maganda lahat yan. Pero dito kay Llamas at kay Rio, ilang taon na yan nagdadadakdak na isa lamang ang dapat nilang tanungin para simple ang usapan. Ang ginagawa nila, dinadala pa kung saan ang usapan, pati yung hidwaan ngayon ni BBM at ng mga Duterte ay nagiging issue. Kung saan sila kasi pumupunta at kung saan nila dinadala itong usapan na napakasimple. Ang kalaban po dito ay ang COMELEC na nag-decide na magdala ng isang sistema na programmable at nakakalikot at ginawang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Kaya binibili na lang ho ang posisyon ngayon dahil dyan. Tapos impeachment pang kailangan para tanggalin yung mga nasa COMELEC, yung mga kapit tuko na yan. Paano papasa sa Kongreso na kailangan dumaan sa Kongreso ang impeachment? Ang impeachment, takot lahat ang mga kongresista, takot lahat ang politiko sa COMELEC sa ganitong usapan. Dahil nga, programmable ang sistema. Kung sino ang gusto nilang i-program dyan na mananalo, yun ang mananalo. Bakit hindi matatakot ang Kongreso at ang Senado at lahat ng politiko sa Pilipinas sa COMELEC? So kung akong tatanungin niyo mga kaibigan, ang pinaka makapangyarihang grupo at katerba ng mga walang hiya ay walang iba kundi ang COMELEC ngayon sa Pilipinas. Sila ang pinaka makapangyarihan dahil sila ang nakakapanalo o nakakapatalo sa kung sino man. Gets nyo? Mahirap bang maintindihan lahat yan? At meron dito mga yan, kagaya ni Llamas na dilawan, na walang imik, pero ngayon ang nakikita lang niya ay itong nangyayari at sinasabi na nangdaya si Marcos. Wala ho akong masamang tinapay dyan. Kasuhan nyo si Marcos kung talagang nandaya at patunayan ninyo. Pero bakit ang COMELEC wala kayong imik? Dahil ba yan kayong mga dilawan ang actually nagpasok niyan sa Pilipinas? Hindi ba Smartmatic at ang mga dilawan ang may interes na matalo si Duterte noong 2016 hanggat hindi nakayanan ng programming? O siguro natakot na rin si Andres Bautista dahil hindi naman birong banggain si Duterte, ano? Kaya nga siguro tumakas na lang yan pagkatapos noon. Dahil marami siya ditong nasagasaan, ginawa niya yung programa na dapat manalo si Rojas o kung sino mang iba dyan, mga dilawan. Tumakas siguro dahil lahat yan mga hinahabol rin siya. See? Pero siguro sinabi ni Bautista, siguro man lang, everyone is entitled to his own opinion, di ba? Ito ang opinion ko. Napasukan din ng takot yan si Andres Bautista sa dulo dahil ba? Iba yung nanalo si Duterte tapos dahil sa program mo sa Smartmatic, matatalo yung mama, maghanda ka. Dahil hindi naman bata yan ng musmos na kaya mong tulak-tulakin ng ganyan, Andres Bautista. Kaya siguro niya inisip na, kumalas na lang ako dito, anyway, kumita na ako ng malaki, dito na ako mag-enjoy sa Amerika. Tapos, magprepresenta ako dito sa Smartmatic na ako nang bahala sa
ako na maging consultant nila pati. So tuloy-tuloy ang bayad sa kanya sa Amerika ng Smartmatic. Habang binababoy niya yung eleksyon dito sa Pilipinas. Siyang nagtuturo sa Smartmatic sa Amerika kung paano babuyin ang sistema dito sa Pilipinas. Ganon ang mga opisyal natin dyan sa COMELEC na napili at napasok. At kung meron silang konting hiya, dapat nag-resign na sila. Hindi na kailangan dumaan pa sa impeachment na alam naman natin walang pag-asa. Dahil lahat ng mga kongresista takot sa COMELEC. Pangumpisa, wala ng mga bayag yan. Pero sa ganitong programmable ang Smartmatic at ang eleksyon natin, lahat sila takot sa COMELEC. Dahil pag minalas-milas sila, ibang programang isusulat ng COMELEC dyan, siguradong talo sila. Kaya ganyan, uulitin ko mga kaibigan, ang pinaka makapangyarihang grupo at ahensya ng gobyerno ngayon ay walang iba kundi ang COMELEC. At kung bakit sila napaka-kapangyarihang ganyan ay dahil programmable ang eleksyon. Na ang ibig sabihin ng programmable, nakakalikot at pwedeng panaluhin ang sino mang gusto nilang panaluhin. Paano ka hindi magiging makapangyarihan pag ikaw ang nagdedesisyon kung sino ang magiging presidente, vice-presidente, lahat ng senador, lahat ng congressman, lahat ng mayor, down to barangay captain. Kaya yung mga nagsasabi dyan na customs, makapangyarihan o BIR, walang natatakot sa BIR kundi mga negosyante. Pero yung nagpapatakbo ng bansa, lahat nakatuwad sa COMELEC. Isipin ninyo yan at iukit ninyo yan sa kaalaman ninyo mga kaibigan. At uulitin ko, kaya ko sinasabi na lahat ng kasamaan na nangyayari sa bansang ito, lalo na ang paggutom ng milyon-milyon na mga bata na innocent victim nitong ginagawa ng mga walang hiyang ito sa gobyerno, ang pangalan ng bawat isang mga batang yan, nandoon na yan sa impyerno at naghihintay dito sa mga commissioner ng COMELEC at ibang kasabwat din sa gobyerno na mga walang hiya. Nandyan na ho ang mga pangalan ng mga batang gutom na yan gabi-gabi. Nandun na yan sa impyerno naghihintay sa inyo. Ang mga pangalan na yan. Iisa-isahin yan ni Satanas sa inyo pagdating ninyo. Sabay yakap. Hanggang dito na lang po. Dahil winawakasan ko nga, wrap up nga ito ng tungkol dito sa Smartmatic. Dahil sana na napaalam ko sa inyo ang technical side nito at kung gaano kasimple talaga ito ayusin kung gugustuhin lang. Pero mangangailangan nito ng suporta para sa mga engineers na Pilipino at ang mga matatalino at magagaling dito sa Pilipinas na siyempre hindi natin makukuha dahil ang gobyerno hindi interesado kundi bumili ng kung ano-ano na stateside dahil nandyan ang pera. Gutom ang aabutin nila kung susuportahan nila ang gawang Pilipino. Bukod sa hindi nila mabebenta ang mga pwesto sa gobyerno sa mga politiko dahil hindi na makakalikot ang sistema pag dito sa Pilipinas ginawa. Dahil, uulitin ko, may etika ang mga engineer, ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga arkitekto, etc. sa Pilipinas. Ang walang etika lang dito sa profesyon nila, nakakalungkot sabihin, ay ang mga abogado.
dahil walang tinurong etika na matino sa law school. Ibig sabihin, ibenta mo yung kliyente mo, matalo yung kliyente mo dahil nakipagsabuatan ka dun sa kabila, sa kaaway, okay lahat yan. Basta kumita ka. Ganon ang etika. Hindi ko na naman ulit linalahat. Kagaya ng sabi ko, hanga ako kay Attorney Glenn Chong, hanga ako kay Attorney Rodrigo Roa Duterte. Naginampanan ang mga tungkulin nila at yung etika nila dahil may hiya sila sa sarili, ay ganyan na lang, lagpas langit ang mga etika ng mga taong ito. Pero pambihira ho yan. Karamihan ng mga nakilala kong mga abogado ay mga walang hiya sa totoo lang. At ipapalit nila ang maski anong prinsipyo, maski anong etika, maski anong value system nila, basta lang merong kikitain. Ang pinakamahalaga ay ang pera. Yun lang ang masasabi ko, basado sa experience ko na direkto. Kaya ikaw, Llamas, Rio, okay lahat yan, pero wag na ninyong guluhin ang usapan. Kayo naman ang kayo naman ang pumayag na mayagpag, na mayagpag ang Smartmatic dito sa Pilipinas ng maraming taon. Ginugulo pa ninyo yung usapan. Tama lahat yan. Pero ang pinakamalaking problema dito ay programmable ang eleksyon ng Pilipinas. Na binayaran natin ng bilyon-bilyon, pero nakakalikot kung sino ang magpapatakbo ng bansang ito. Yan ang dapat nyong labanan. Ang COMELEC ang dapat nyong tuunan ng pansin, at lahat kayo, COMELEC ang dapat nyong labanan. Hindi kung sino-sinong nagsamantala ng pagka-programmable ng Smartmatic. Kasi nga, kung naiintindihan lang ninyo itong simpleng prinsipyo ng programmability, kung hindi pwedeng kalikutin gaya ng sinasabi ko dyan sa slide na yan, kung hindi programmable ang binili ng COMELEC na Smartmatic vote counters, gugustuhin man ng maski sino, pati na mismong Smartmatic, imposibleng kalikutin ang eleksyon. So nandyan ho ang solusyon na hindi dapat pwede kalikutin ang Smartmatic o anumang sistema ng eleksyon. Bakit hindi yan ang linalabanan ninyo? Anong gagawin nyo? Hahabulin nyo lahat yung mga prinograma dyan na manalong mga politiko? Iisa-isahin nyo lahat yan? Kulang ang 100 taon nyo, Llamas at Rio. Gawin yung non-programmable ang eleksyon na walang makakalikot. Hindi pwedeng kalikutin ng dahil napakasimple, kagaya nung pinipresent ko noong 1996, na hindi pwedeng kalikutin. Pag hindi pwedeng kalikutin ng eleksyon, tapos ang problema. Ganun lang kasimple yon. At yan ang solusyon. Dahil pag hindi nakakalikot ang eleksyon, walang susuhol sa COMELEC. Kasi hindi naman nila mapalitan yung boto. Hindi nakakalikot, hindi programmable. Tapos ang problema ng Pilipinas. Pero kayo, ilang taon kayo paulit-ulit, bawat eleksyon, paulit-ulit ninyong uungkatin na nagkaroon ng ganito, mabilis yung transmission dito, dumaan sa ganitong server, dumaan sa maling server na nakatago sa closet ng ganitong. Ano kayo, mga bata? Isa lang ang problema ng eleksyon, programmable. Pag hindi na yan makalikot dahil hindi na programmable, ang binili ng COMELEC o kung sino man, tapos. Gustuhin man ng Diyos, hindi mabago yung hindi mabago yung results. Kung anong binoto ng tao, yun ang lalabas. Kasi hindi nga mapalitan, kagaya ng pagbilang ng mga bote sa mga pabrika.
Bakit kaya sa mga bote, milyon-milyon araw-araw, daang milyon araw-araw sa buong mundo, walang nagkakamali? Kayo dito, lahat ng klaseng kamalian sa pagbilang nandyan. At uungkatin ninyo, isisiwalat ninyo. Mga epal kayo lahat kasi. Alam nyo na tama ang sinasabi ko. Isa lang ang problema ng eleksyon. Programmable kasi. Nang ibig sabihin ng programmable, nakakalikot, mahirap ba yun maintindihan? Llamas, Rio. Bakit nyo hahabulin lahat ng mga politiko na nagsamantala? Siyempre magsasamantala yan. Kayo ba, pag binigyan kayo ng okasyon na ganyan na pwede nyong lapitan ng COMELEC, suhulan ng programmer at mananalo kayong mayor at congressman, hindi nyo gagawin? Sige nga. Ganun kayo kasanto? Ano kayo, mga sakristan? Pumunta muna kayo sa simbahan, dalang rosaryo at magpa-photo op doon. Baka umpisan kayong paniwalaan ng tao kung ganun. Pero wag itong kalokohan na sinasabi nyo. Kabobohan lahat ito. Kung matalino kayo, hindi itong pag-uusapan ninyo. Hindi yung mga nagsamantala ng programmability ng eleksyon ng Smartmatic ang hahabulin ninyo. Ang Smartmatic at ang COMELEC at ang Ombudsman ang habulin ninyo. See? Kagaya ng sinasabi ko dyan, hindi lang Marcos, pati COMELEC, GMA, Abalos, Garcia ang dapat nyong habulin and kasuhan. Diretsong usapan na lang ho. Masyado ng hipokresiya ito dito. Nakaka-insulto na ito sa intelligence ng lahat ng Pilipino na hindi naman tayo ganyang katorpe, ano? Akala nyo lang, kayong mga nasa poder at nasa politika. Hindi ganyang katorpe ang mamamayang Pilipino. Yan lang masasabi ko sa inyo. Mabait lang kasi itong bansang ito. Kaya nagpapabudol sa kagaya ninyo. Hanggang dyan na lang ho. Mabuhay. Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. At sana karmahin at magpakamatay na at magpakatiwakal na sana lahat itong mga walang hiya sa gobyerno. Or masagasaan ng truck or kung ano man ang maganda para sa kanila. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat hanggang sa susunod na kung saan ko umpisahan na ring talakayin ang pambubudol na ginawa ng ombudsman sa bansang ito. Na isa pang abogado dyan na hindi alam ang ginagawa at hindi rin nakakabasa ng Ingles. Marami pong salamat mga kaibigan. Mabuhay po tayo lahat.